Mga kwento ni Felmo. Ako si Arnulfo. Kasalukuyang nasa ibang bansa kasama ang aking pamilya. Normal sa mga gusaling pamilihan at hotel ang nakatayo sa patag. Madaling puntahan ng mga tao. Madaling matunton ng lahat. Pero iba ang gusali na itinayo sa gitna ng bundok. Sa bayan ng Altavas, Aklan. Hindi lamang shopping mall ang itinayo sa gitna ng bundok sa bayan na ito, kundi meron ding napakaganda at malaking hotel sa itaas ng bundok, kung saan makikita mo ang buong gusali ng mall sa ibabang bahagi nito. Taong 2000, isang tatay Basil ko na nagtatrabaho sa gusali. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng mga tao sa amin ng pagkakataon na makapagtrabaho sa construction ng isang malaking establishmento. Pero bago pa man ipinatayo ang establishmento na ito, maraming tao sa amin ang tumanggi na magtrabaho dito. Maliban sa tutol ang mga ito sa pagkakaroon ng ekstruktura na nakakasira sa kalikasan, ay alam din nila na marami ang mga taglugar na naninirahan sa bundok na yon. Mga elemento at iba pang hindi normal na mga nilalang na kasama nilang naninirahan sa lugar. Maging ang mga babaylan, albularyo at mga antingero. Binalaan ng mga tao sa amin na nagtatrabaho sa construction na hindi maganda ang kanilang piniling trabaho. Bilang isang binatilyo ng mga panahon na yon, hati ang aking paniniwala. Kinalakihan ko ang mga pangaral at kwento tungkol sa mga nilalang na hindi naman nakikita. Ayon sa mga kilalang babaylan at mga may kaalaman sa lihim na aral, ay may masamang mangyayari kapag sinaway ng mga ito ang babala ng babaylan sa lugar. Binalaan nila ang kapitan ng umakyat na ito sa bundok para magbigay ng kaalaman sa amin na mga naninirahan sa lugar nun tungkol sa proyekto. Pero hindi nito pinapansin ang babala ng babaylan. Salib, sinabi niya na hindi maaaring palampasin ang proyekto ng isang kilala at malaking negosyante. Ito ang daan para makilala at umunlad ang lugar ng Altavas. Pero hindi maaaring isugal yung kalikasan at ang buhay ng mga nilalang na naninirahan dito sa bundok. Pulakay, matagal ng paniniwalang yan. Bagong milenyo na tayo ngayon. Tanggalin na ninyo sa isip ninyo ang paniniwalang ganyan. Kahit kailan yan naman nangyari na may mga ganyang nilalang wala kayong maipakitang ebidensya. Hanggang ngayon, hanggang istorya lang yung lahat. Sagot ni Kapitan kay Apulakay. Sige, ikaw ang bahala. Basta tandaan mo, Kapitan, binalaan kita. Kaya kung anuman ang mangyayari sa susunod, cargo di konsensya mo yung lahat. Wika ni Apulakay at tinalikuran na nito ang kapitan. Napailing na lamang ng ulo ang punong barangay. Lumipas pa ang 2 linggo. May mga pumunta na sa bundok para magsukat ng lupa na pagtatayuan ng gusali noon. Pero bago pa man sila nagpatayo ng gusali, ay inuna na munang ginawa ang kalsada papasok sa bundok. Doon pa lamang sa paggawa ng kalsada ay napakaraming punong kahoy ng pinutol. Doon na rin nagsimula ang mga kababalagan sa lugar. Nadaganan ng malaking puno ng kahoy ang lalaki na humahawak ng lagaring dimotor noon na ginagamit nila sa pagputol ng punong kahoy. Tumama sa kamay nito ang lagari habang umaandar. Naputol ang kaliwa nitong braso. Kaya maliban sa napisat ang katawan nito, naputol pa ang kaliwang braso ng taong yon. Ganun pa man ay iniisip nila na aksidente lamang ang nangyayari. Lalo na't hindi naman nagreklamo ang pamilya nito. Binayaran sila. Halagang 25,000 para manahimik na. Malaki ang halaga ng pera na ganito ng mga panahon na ito para sa mga naghihikaw sa buhay. Hanggang sa isang driver na naman ng bulldozer na pumapatag sa bundok para gawing kalsada
ang nahulog sa minamaneho nitong makinarya nang walang dahilan. Diretso ang pagkahulog nito sa bangin. Natusok pa ang katawan nito sa matulis na bato na nasa ilalim ng bangin nun. Kasunod na nahulog ay ang makinarya na ginagamit ng mga ito sa pagpatag sa lupa. Pero kagaya ng nangyari sa unang namatay, sinabi nilang disgrasya lamang din ang nangyari sa lugar at binayaran ng mga ito ang pamilya ng driver. Kaya nanahimik na rin ang pamilya ng mga yon. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay inihinto nilang pagpapatag sa lugar. Inabot lamang yun ng 2 linggo. Sa kanilang pagbabalik ay bago na ang kanilang manggagawa. Hindi pamilyar sa amin ang mga tao na ito. Pero kagaya ng mga nakaraang pangyayari ay marami ang mga trahedya na nangyari sa lugar. Kaliwat kanan ng mga nadidisgrasya at mga namamatay. Ganun pa man ay hindi nahinto ang kanilang paggawa. Kapag may nadidisgrasya ay panibagong manggagawa naman ang papalit para magtrabaho. Hanggang sa makarating na sila sa itaas na bahagi ng bundok. Naging patag na ang daanan, simentado na ang kalsada, papunta sa itaas ng bundok nun. Nagsimula na silang gumawa ng pundasyon ng gusali. Kasabay sa paggawa ng malaking gusali ay ang paggawa ng napakalaki at grandiyosong hotel sa itaas ng bundok na yon. Habang nag-uukay para sa pundasyon ng nasasabing gusali, kasabay rin ang pagtatrabaho nila sa paggawa ng overpass papunta sa maaaring parkingan ng mga taong pupunta sa hotel at sa mga mamimili sa napakalaking gusali na kanilang tinatayo. Walang nagawa ang mga residente sa lugar kundi ang lumikas sa kabilang bundok. Pinapaalis sila ng nakabili sa bahaging ito ng lupain ng Altabas. Maging ang mga babaylan na nakatira sa lugar ay lumipat na lamang ng tirahan. Pero bago pa man tuluyang makaalis sa mga ito sa lugar, nag-iwan ang mga ito ng kataga sa mga nagpapalikas nun. Nagsasayang lamang kayo ng panahon at salapi. Hinding-hindi ninyo mapapakinabangan ang kung ano man ang sinimulan ninyo sa lugar na ito. Matinding pagsisisi ang magiging kabayaran sa pagkasira ng kalikasan ang inyong matatamo. Wika ni Apo Lakay sa mga nagtatrabaho sa lugar. Hindi naman siya pinansin ng mga nagtatrabaho na ito. Tinawanan lamang siya. Nagpatuloy sa pagtatrabaho ang mga manggagawa sa lugar. Kabilaan pa rin ang mga nababalitang trahedya sa lugar na yon. Pero wala pa rin nagpapahinto sa patuloy na paggawa ng konstruksyon. Hanggang sa isa sa mga namamahala sa pagpapatay ng estruktura ang bigla na lamang nahulog sa gumuhong lupa. Hinanap ito ng kanyang kasamahan pero hindi nila ito natagpuan. Marami nang natapos na bahagi ng estruktura, kaya naging kampante ng mga nagtatrabaho. May mangilan-ngilan na rin mga taong namamasyal sa lugar nun. Dahil sa maganda ng sitwasyon ng pagtatrabaho ay nagsimula na silang muli sa paghahanap ng mga trabahante na mga naninirahan sa mismong bayan. Isa na nga sa mga pumasok para magtrabaho sa estruktura ay ang aking amang si Tatay Basil. Kasama niyang pumasok sa trabaho ay ang kanyang kumpare na si Tito, si Polding at ang anak nito. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga kasamahan, si Tatay ay maalam sa lihim na aral. Siya ang inatasan ni Apo Lakay na suriin ang mga ginagawa ng mga namamahala sa pagpapatay ng gusali na yon. Sa unang 2 linggo ng kanilang pagtatrabaho, maayos at wala namang ginagawang kakaiba ang mga namumuno sa lugar, kaya naging maayos ang pagtatrabaho ng mga tao sa gusali. Nanatili naman sila sa baraks hanggang Sabado ng gabi. Tuwing Sabado ng hapon ng sahuran, doon pa lamang sila makakauwi nun. Pero ng Sabado ng hapon na yon ay hindi sila pinayagang umuwi ng kanilang foreman. Ayon dito ay umuwi na lamang sila kinabukasan. May kailangan sila makita dahil sa susunod kasama na sila sa gagawa ng ritual ng pag-aalay umano. Nagustuhan na nga mo natin yung gawa ninyo. Kaya ayaw niyang may mangyaring masama sa inyo. At para manatili kayong ligtas ay kailangan ninyong matutunan ng ritual ng pag-aalay, sabi ng foreman.
Napapaisip sila kung ano ang pag-aalay na sinasabi nito. Pumayag silang manatili sa lugar para masaksihan ang mga pag-aalay na sinasabi ng kanilang foreman. Bago pa lumalim ang gabi, pinapunta na sila sa pinakapundasyon ng gusali. Doon ay nakita nila ang isang dalagita. Inoorasyonan ng isang lalaki na kasamahan din nila sa pagtatrabaho. Sa maniwala man kayo o sa hindi, ito mismo ang gumilit sa leeg ng dalagita. Pinatulo sa sahig ng pundasyon na animoy isang baboy. Muntik nang sumigaw si Mang Pulding pero mabilis na tinakpan ni tatay ang bunganga nito at binulungan na manahimik. Kumalma silang apat hanggang sa matapos ang pag-aalay. Nang matapos ang ritual ay kinausap pa sila ng kanilang kasamahan na sumagawa ng orasyon. At noon ding oras na yon ay nalaman ni Tatay Basil na may alam ito sa lihim na karunungan. Pero sa kaliwa, iningganyo pa sila nito kung gaano karaming pera ang kanilang kikitain kapag natapos ang proyekto na kanilang ginagawa noon. Tumango lamang silang apat at hindi na nagbitaw pa ng kung ano pang kataga. Kinabukasan ay maaga pa silang umuwi. Dinala na nilang lahat ng kanilang mga gamit na siyang karaniwan naman nilang ginagawa. Nang makarating sila sa bahay ay nanlumo si tatay habang nagkikwento ng pangyayari na kanilang nasaksihan. Nakikinig naman si Apo Lakay habang kinikwento ni tatay kung paano ginawa ng ritual ang lugar bago ginilitan ng leeg ang kawawang dalagita. Hindi rin pamilyar sa kanila ang batang yon. Siguro, kinuha nila yun sa ibang lugar kasi sa balat at pananamit pa lang ng dalagita. Medyo malapit ito sa kabiasnan eh, sabi ni Tatay Basil at Pulding noon. Kinumpirma ni Apo Lakay na aral ng itim ang ritual na ginawa ng lalaki na noon ay nakilala nila tatay na si Mang Badong. Nagdesisyon sila tatay na hindi na babalik pa sa lugar. Muli na lamang silang bumalik sa dati nilang pinagkakakitaan, yung pag-uuling, paggawa ng mga basket at hamakan na ginagamit ng mga tao sa pagpapatuyo ng palay noon. Lumipas ang isang linggo nang hindi nila pagtatrabaho. Araw ng linggo, may mga kalalakihan na umakyat sa bundok kung saan kami nakatira. Nakita yun ni Mang Pulding. Kilala niya ang kalalakihan na kasamahan nila sa trabaho. Kasama ng mga ito si Batong. Binati ng mga ito ang mga tao sa komunidad. Sinabi nito na hinahanap nila si tatay. Lumabas si tatay at sila Mang Pulding, mga anak at tito. Magkakadikit lamang ang aming mga kubo kaya mabilis lang na nagkarinigan ng lahat noon. Diretsyong sinabi ng mama na hindi niya nagustuhan ang hindi pagbabalik nila tatay sa kanilang trabaho. Hindi sila nagpaalam. Diretso rin na sinagot ni tatay ng, "Huwag tayong magbulahan, Manong. Alam kong hindi mo kami papayagan na makaalis ng basta-basta na lang, lalo na sa aming mga nasaksihan." Dahil sa sinabi niya dito ay umisi si Badong na tila ba may ibig itong ipahiwatig. Kasunod nito ay ang paghanda ng mga kalalakihan na kanyang kasama. Doon ay pansin naming mga bata na nanonood sa kanila ang mga armas na dala ng mga kalalakihang yon. Pagkakita ni Apo Lakay sa ginawa ng mga ito, bahagyan niyang binagsak ang kanyang baston sa lupa. Meron itong inusal na mga orasyon sa hangin. Maya-maya pa ay nagwika ito kay Badong na, "Sige nga, subukan niyong iputok ang mga armas na dala ng mga kasamaan niyo. Kapag pumutok yan ay lilisanin namin ng lugar na ito. Pero kapag hindi, magbalot-balot na kayo at bumalik sa pinanggalingan ninyo." Hindi sinunod ng mga kalalakihan ang sinabi ni Apo Lakay. Ngumisi naman si Badong at tumalikod na. Ganun pa man ay alam na ni Apo Lakay na babalik ang mga yon kinagabihan. Kaya kaagad niyang sinabihan sina tatay na maghanda sa pagsapit ng gabi. Na may hindi magandang mangyayari kapag hindi sila naghanda noon. Sinunod naman nila tatay ang mga sinabi sa kanila ni Apo Lakay. Kami mga kabataan ay nilagay nila sa mismong kubo ni Apo. Samantalang silang mga matatanda naman ay gumawa ng mga pana
na dati pa nilang nakaugaliang pandigmang armas. Habang gumagawa sila tatay ng armas nun, lumabas si Apo at nagsabi ng, "Hayaan na ninyong ang kalikasan ang magpaparamdam sa kanila ng mga mali nilang ginagawa. Batid kung hindi na yun magtatagal, at kung bumalik sila dito mamayang gabi, may naghihintay sa kanilang pagbabalik." Dahil sa sinabi nito ay tinigilan na lamang ni tatay ang paggawa ng pana. Sinabihan na lamang sila ni Apo Lakay na magbantay na lamang at manood ng mga mangyayari. Mabilis na lumipas ang oras, hapon na. Maagang nagsipagluto ng hapunan ng lahat. Sila tatay naman ay nagsimula ng mag-orasyon para sa proteksyon ng komunidad. Habang nag-oorasyon ay ramdam nila ang malamig na pagyakap sa kanila ng hangin. Tila ba nanonood sa kanyang katauhan ang banayad na klima ng kapaligiran. Tinatanggal nito ang mga agam-agam sa kanyang puso. Nagpapaliwanag ng kapayapaan ang kanyang kaisipan hanggang sa tuluyan na siyang nakiisa sa kalikasan. Tila ba may bumubulong umano kay tatay na mga kataga na maaari niyang banggitin kapag nalagay siya sa panganib. Pumasok din sa kanyang kaisipan ang isang uri ng baging na kailangan niyang gawing sinturon. Ang mga katagang pumapasok sa kanyang isipan at ang imahe ng baging na kanyang gagawing sinturon ay tila ba nakapagkit na at kailangan niya iyong makuha sa madaling panahon. Pagkatapos ng kanilang orasyon ay nagtanong si Apo Lakay kung may mga kataga at bagay ba na pumapasok sa kanilang isipan. Tumango silang apat na nagpapahiwatig na pare-pareho silang binigyan ng kakayahan at tungkulin ng kalikasan. Sa kanilang pagtango ay sinabihan sila ni Apo Lakay na, "Humayo na kayo at hanapin na anuman ang nasa inyong isipan. Bilisan nyo, dahil panandalian lamang ang pananatili ng bagay sa inyong kaisipan. Ang kasunod niya na hindi na magugustuhan kapag nahuli kayo sa itinakdang oras." Kagad naman silang umalis na apat para hanapin na ang kanilang mga hinahanap. Sa kasukalan ng gubat, hindi kalayuan sa kanilang tinitirahan. Nakita nila ang mga baging na kanilang hinahanap noon. Mabilis nila itong kinuha habang binabanggit ang mga katagang pumapasok sa kanilang isipan. Wala pang isang oras ay nakabalik na sila sa kubo ni Apo Lakay. Nagsiga sila sa bakuran at doon na natili. May isang oras pa ang nakalipas noon. May narinig silang ingay na siyang nagbigay hudyat sa kanila para gisingin kaming mga natutulog. Pero ayon sa ingay na aming naririnig, para bang ingay yun ng mga tao na may kinakaharap. Mga sigawan ng nakikipaglaban pero wala naman kaming naririnig na mga tunog ng baril. Dahil sa mga pangyayari, nagsalita si Apo Lakay ng, "Kumikilos na ang mga nagbabantay sa bundok. Pumasok na tayo. Hindi na makakarating ang mga yun dito." Dahil sa sinabi ni Apo, ay nagsipasok na sa bahay sina tatay. Kinabukasan maaga pang pinuntahan nila tatay ang pinanggalingan ng mga ingay kasama si Apo Lakay. Nang makarating sila sa lugar, ay walang nakita ang kanilang mga kasamahan. Pero sa mata ni tatay at ni Apo Lakay, may mga bangkay na mga kalalakihan na nakasabit sa puno ng mga malalaking kahoy. Pero imbis na punahin pa yon, natitigilan na lamang siya nang nakita niya ang mga sanga ng kahoy na tila ba pinapasok ang mga bangkay sa katawan ng punong yon, na sa kung anong dahilan hindi niya naintindihan. Hindi na sila nagtagal pa sa lugar at niyahan na sila ni Apo Lakay na bumalik na sa kanilang tinitiran. Kasunod noon ay naging abala naman sila tatay sa pag-asikaso ng kanilang uling. Magkasama silang apat noon na hinango ng kanilang uling at nilagay na ang mga yun sa sako. Dadali nila ito sa bayan para ibenta. Nakabalik naman kagad ang apat sa komunidad bago pa dumating ang araw. Kinausap naman sila ni Apo Lakay na manmanan ang mga gumagawa ng gusali. Ilang gabi din silang nagpabalik-balik sa pagmamanman sa lugar.
hanggang sumapit ang araw ng Biyernes. Hapon pa lamang ay may nakita silang may dumating na van na kulay itim. Bumaba ang sakay nito at nakita nila ang isang matikas na lalaki na nakasuot ng Amerikana. Pero ang mas nakaagaw ng kanilang pansin, ang dalagitang nasa loob ng van. Umiiyak ito at tila ba nagmamakaawa na pakawalan siya ng mga tao na dumukot sa kanya. Ilang sandali pa ay bumalik ang taong naka-Amerikana. Sinabihan nito ang driver at ang nakabantay sa bata na dali na ang van sa medyo liblib na lugar na hindi madaling makita ng mga tao. Muling umakyat ang lalaki sa madulas at simentadong kalsada. Sa kung anong dahilan ay hindi nila dinadala ang van sa itaas. Pero naisip ni tatay na maaaring tinatago nila yun sa iba pang nagtatrabaho sa lugar. Nang maparada na ng mga ito ang van sa mapuno at medyo liblib na bahagi ng lugar na yon, bumaba ang dalawang lalaki. Naiwan sa loob ng sasakyan ng dalagita. Binuksan na lamang nila ang bintana. At ang bintana na yon ay nakaharap sa bundok, na kung saan makikita ang bangin sa ilalim. Takip-silim na ng mga oras na yon, kaya alam ni tatay na ang dalagita ang siyang gagawing alay ni Badong sa mga alagad ng dilim na gumagabay at pumoprotekta sa kanila. At kapag nagmintis sila ng mag-alay kahit 2 beses lang, siguradong sila ang babalikan ng nilalang ng dilim nun. Nang umakyat sa bundok ang dalawang lalaki ay naghintay muna si tatay ng 5 minuto bago niya nilapitan ang sasakyan. Nang makita siya ng dalagita ay kaagad niya yung sinenyasan na tumahimik. Sinunod naman yun ang bata. Nang sinubukang buksan ni tatay ang pintuan ng van, nakakandado pala ito. Kaya ang ginawa niya ay naghanap siya ng isang matibay na tipak ng kahoy. Kaagad niyang minaniobra ang pintuan para masira niya ang kandado ng pinto. Habang si Mang Pulding at Mang Tito naman ay nagbabantay sa paligid noon. Inabot ng mahigit 5 minuto ang pagmamaniobra ni tatay ng pinto bago niya ito nabuksan. At ganoon na lamang ang awa niya sa kalagayan ng dalagita. Nakatali ang mga paa at kamay nito. Para hindi na matagalan sa pagtakas ay binuwat na lamang niya ang dalagita na noon ay nasa edad 13 pa lamang. Gabi na nang makarating sila sa komunidad naming tinitirahan. Kaagad na tinawag ni tatay si nanay para siya na ang tumulong sa bata na makapaglinis ng katawan nun. Babae ito at hindi maganda kung siya maglinis sa bata. Nang matanggal na ang tali sa kamay at paa ng dalagita, dali-dali na itong tinanong ni nanay kung anong pangalan nito at saan ito nakatira. Sinabi naman ng bata ang kanyang pangalan. Sinabi nito na galing siya sa eskwelahan. Mag-isa siyang naglalakad pa uwi nang dumaan ng itim na van na yon. Ang buong akala niya ay daan lamang ito. Pero ganoon na lamang ang gulat niya nang bigla itong umatras pabalik. Pagbalik ng sasakyan ay kaagad na bumukas ang pintuan at lumabas ang isang lalaki. Dali-dali siya nitong tinakpan ng panyo sa ilong at hindi niya alam kung may anong gamot sa panyo. Pero nakatulog siya at nang magising na siya, nasa bundok na ito. "Taga saan ka, Iha?" tanong ni Apo Lakay. Nagpakilala si Apo Lakay na isang albularyo at kaya siya dinala nila tatay sa lugar namin. Yun ay sa dahil dito lamang ang ligtas na lugar para sa kanya ng mga oras na yon. Sinabi ng dalagita na taga-syudad siya ng Rojas sa Capiz. At ito naman ang nagtanong kung saang lugar na siya naroroon. Sumagot naman si Apo Lakay. "Nandito ka sa bundok ng Altavas, Iha. Pero huwag ka mag-alala. Bukas ay ihahatid ka namin kung saan ka nakatira. Sa ngayon ay dito ka na muna magpahinga." Matapos pakainin ng dalagita, dahil sa pagod ay kagad na nakatulog ito. Sina tatay naman ay nagpasyang bumalik sa kabilang bundok para malaman kung ano na ang nangyayari sa lugar. Malayo pa lang sila. Naririnig na nila ang mga pagsigaw ng tingin nila ay ang amo ng mga nagtatrabaho sa istruktura. Tila ba nagwawala ito
Rinig pa nila ang pananakit nito sa kung hindi sila nagkakamali ay yung mga lalaki na nagbabantay sa dalagitan noon. Habang nagsisisigaw ang lalaki ay kaagad naman silang bumalik sa komunidad. Kinabukasan madilim pa lamang, naglakad na si tatay kasama si nanay at si Mang Tito. Sila ang nataas ang magatid sa dalagita sa lugar nito. Imbis na sa mayor na kalsada sila dumaan, ay mas pinili nilang sa kabilang dako ng daan na kung saan ilulusot sila sa mga palaisdaan noon. Mabilis na lumipas sa mga oras at nakabalik na sina nanay at tatay. Sila Mang Tito. Napakaraming dalang isda ng mga ito. Iba't ibang laki at iba't ibang klase. Sinabi na tatay na hinatid nila ang dalagita sa mismong bahay. At nang nalaman pa nila ay magkaibigan ng pamilya ng dalagita at ang mga tao na dumukot sa kanya noon. Doon nila nalaman na mayaman pala ang pamilya ng bata na muntik ng maging alay. Ganon na lamang ang pasasalamat ng pamilya nito sa kanila dahil nabalik ng buhay ang kanilang anak noon. Pero ang hindi nila nasabi sa pamilya ng dalagita ay ang dahilan kung bakit dinukot ang kanilang anak. Maliban sa hindi nila alam kung paano ito ipapaliwanag sa pamilya ng dalagita, takot din silang pagsabihan na sinungaling. Mahirap na, baka hindi sila paniwalaan sa mga nangyari sa aming lugar. Kaya magagawa na lamang nila ay tulungan ng mga ito hanggat sa makakaya nila. Hindi lamang ang mga kabataan sa ibang lugar ang binabantayan nila tatay, maging ang mga kabataan sa aming lugar noon. Dahil sa pangyayari na natuklasan nila ay binawalan nila kami sa pagpasok muna sa eskwelahan. Kaya marami sa amin sa komunidad ang huminto pansamantala. Dahil sa pangyayaring pagdukot sa dalagita sa Capiz, naging laganap na rin ang balitang may mga batang dinukot na rin noon. Lalo na mga dalagitang bata noon. Kaya pinag-iingat ang mga magulang. Dahil sa balita na yon ay pinuntahan ng ilang mga magulang na nawalan ng anak ang aming kapitan. Kabilang na sa pumunta sa barangay ang magulang ng dalagita na aming sinagip. Maging sina tatay at apulakay ay pumunta sa barangay para malaman nila kung ano ang nangyari. Nagpatawag ng pagpupulong ang kapitan tungkol sa mga gumagalang mga balitang ito. At lingid sa aming kaalaman ay may mga nakakaalam na pala sa lugar namin na dinadala ang mga batang nawawala doon sa pinapagawang gusaling yon. Kaya ang kapitan ay nagbigay ng babala ng pag-iingat para sa mga kabataan. Gustong-gusto nilang sagutin ang kapitan ng mga sandaling yon pero pinigilan sila ni Apolakay dahil maraming politiko at mga kapulisan na nagbabantay noon. Baka sila pa mapagbintangan sa mga nangyari. Kaya nanahimik na lamang sila hanggang sa natapos na ang pagtitipon. Magkakasama na din silang nakauwi noon. Nang makarating sila sa paanan ng bundok, nakita nila si Badong at ang amo nitong negosyante. Sa wari nila ay may pinag-uusapan ng mga ito. Lalapitan sana sila ni Badong pero may dumating na patrol ng mga pulis noon. Nasa 5 ang dumating. Meron ding mga taga DENR at kawani ng BIR. Inakyat nila ang lugar na pinagtatayuan ng gusali at ng hotel. Sila tatay naman ay umuwi na muna sa komunidad na aming tinitirahan. Pero hindi sila nagtagal. Muli silang umalis para magmasid sa ginagawang istruktura. At para hindi sila mamataan ng mga nagbabantay sa lugar, dumaan sila sa sikretong lugar na kaming mga orihinal na naninirahan lamang sa lugar ang nakakaalam nun. Pagdating nila sa lugar ay maayos naman na nag-uusap ang kawani ng tagapagpatupad ng batas. At base sa kanilang narinig ay malabong mahinto ang konstruksyon sa bundok. Kaya alam nila tatay na palihim pa rin na nandudukot ang mga tauhan nito ng mga dalakita sa kung saang lugar. Ilang sandali pang lumipas, narinig na nila na nagpapaalam na mga pumunta doong kawani ng mga tagapagpatubad ng batas. Pinapanood nila mga itong bumababa ng bundok papunta sa kanilang mga sasakyan. Maya-maya ay narinig na nilang pag-alis ng mga ito. Ilang sandali pa ay narinig nila na nagsalita na muli ang mga negosyante na sa linggong yon ay kailangang Huwebes pa lamang, hawak na nila ang iaalay nilang dalagita.
nang sa ganun ay hindi na magkakaroon pa ng pagkakataon na makatakas ito. May balak din itong ipapatumba ang ama ng bata na nakatakas sa kanilang mga kamay. Sinabi nitong balakid sa kanyang negosyo ang taong yon, na napag-alaman nilang may ambag din sa pinansyal na pagpapatay ng gusali sa lugar. Hindi na sila nagtagal sa lugar. Umuwi na sila pagkatapos nilang marinig ang mga sinabi na yun ng may-ari ng estruktura. Pero ang pinaplano nilang gawin ay hindi na magkakaroon ng katuparan. Dahil hindi pa man nangangalahati ang linggo na yon ay may pangyayaring nagpayanig sa may-ari ng estruktura. Bukod sa natuklasan nila tatay na pag-aalay, ay nagsasagawa din si Badong ng mga dasal, ritual na itim na para mapanatili ang kanilang pagtatrabaho. Nang matuklasan yun nila tatay ay sila na mismo ni Apulakay ang kumontra sa mga ritual ni Badong. Dahil 4 sila sa pinagkalooban ng baging na sinturon. Gumawa silang 5 ng bilog. Nasa gitna nila si Apo. Gamit ang baging na ginawa niyang sinturon ay inilatag nila ito sa lupa habang nagsasagawa ng orasyon. Kinukontra nila ang orasyon ni Badong na naririnig nila sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa kalikasan. Habang nag-oorasyon sila ay humahaba naman ang baging na nilatag nila sa lupa. Umabot ng 1 oras ang kanilang pag-oorasyon hanggang sa nakarinig na lamang ng malakas na sigawan na nanggagaling sa kabilang bundok. May mga dagundong ng lupa at tila ba paghuhunon. Patuloy pa rin sila tatay sa pagdarasal habang naririnig namin ang mga sigawan ng kalalakihan na kung hindi kami nagkakamali, mga trabahador sa ginagawang gusali. Ilang sandali pa ay natapos na sila tatay sa pag-uurasyon na magkahawak ang kamay. Tumayo na silang 4. Si Apulakay ay patuloy pa rin sa pagdarasal. Pero tumagal lamang yan ng 5 minuto. Tumayo na rin ito mula sa kanyang kinatatayuan. Tumagal ang mga sigawan na yun na umabot ng 1 oras. Pagkatapos ay tumahimik ng buong paligid. Doon pa lamang kami nakatulog ng tuluyan. Kinabukasan ay pinuntahan nila tatay ang kanilang mga inipon na kahoy para sa kanilang paghuling. Tiningnan na rin nila ang nangyari sa ginagawang gusali. Nakita nila na marami ng mga sasakyan ng pulis sa baba ng bundok na yon. Umakyat sila sa taas para makiosyoso. Doon ay nakita nila ang pagguho na malaking bahagi ng gusali. Tila ba nilindol ang lugar dahil sa pinsala nitong natamo. At ang masaklap pa ay natabunan ang mga trabahador sa lugar. Kabilang sa mga nasama sa pagguho ng gusali, si Badong at ang kanang kamay nito. Ilan lamang sa mga kasama nilang nakaligtas. Tinanong ng mga otoridad ang mga nagtatrabaho doon tungkol sa mga nangyaring pagguho. Ayon sa mga ito, natutulog sila sa ibabang bahagi ng gusali. At ang gumuho na bahagi ng gusali, sa kabila kung saan ang pinakamalaking bahagi na kanilang ginagawa, na siyang dapat ay magdudugtong sana sa gusaling pasyalan at pamilihan papunta sa hotel. Sa lahat ng bangkay na nakuha sa lugar, tanging ang katawan ni Badong ang hindi nila nakita. Marami ang nagsasabi na nakatakas o nakaligtas si Badong, pero hindi na ito nakita kahit kailan. Ayon naman kay Apulakay, hindi ito nakaligtas kundi ikinulong ito ng mga diwata sa kabilang dimensyon ng mundo. Maging ang may-ari ng gusali ay hindi na mahanap ng mga otoridad. Tila ba nawala itong parang bula. Hindi na rin nila pinangalanan pa kung sino ang negosyante na nagmamay-ari ng lugar na yon. Naiwang abandonado na ang bahaging yon ng bundok, na sa panahon ngayon ay kabilang na sa mga atraksyon ng turista sa lugar. At kilala ito sa tawag ng The Ruins of Altabas. Maraming salamat mga kagiliw. Madako naman tayo sa shoutout request. Unahin na natin, sir. Pa-shoutout po.
Birthday niya ngayon, April 19. Happy birthday. Jeneline Azareno de Arao. Happy birthday. Sir, pa-shoutout po, Emilan Bayona po ng Baseco Port Area, Manila. Crush na crush ko po yung boses niyo. Hindi pa talaga kompleto ang araw ko pag hindi ko narinig ang boses at mga flows mo. I love you din daw sa asawa niyang si Larry Francisco. Lagi ka mag-iingat sa kalsada at uminom lagi ng tubig gawa ng sobrang init. Maraming salamat from Emmy Bayona. Sir, pa-shoutout sa birthday ko, April 23. Advance happy birthday. Hindi po kompleto ang araw ko kapag hindi napapakinggan ang mga kwento nyo, lalo na yung boses nyo. Thank you in advance and God bless from Jennifer Min. Sir, pa-shoutout po, Tulipat and Reyes family, Joyce from Dubai. Maraming salamat. Sana mabasa niyo po ito. More aswangan stories to come. Good day, sir. Pa-shoutout ako sa pretty auntie ko na si Arlene Cardaño at sa live-in partner ko na si Christian J. Tumada. Keep safe and more power posts, and thank you from La Aline Ad Nelbak. And last but not the least, sir, kamusta po? Hoping you're doing well. Magpapa-shoutout po sana next upload. Claire Flores from Camarines. May the Lord bless you always, sir. Thank you from Mary Claire. Thank you. Ayun lang mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Happy long weekend po sa inyong lahat.